So hello po mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers ay nag-harvest ako dito. So pang-apat na po na harvest. So kakatapos ko lang po talaga mag-harvest dito mga ka-farmers dahil namitas muna talaga ako. Hindi na ako nakakuha ng video kanina bago pitasan dahil naghahabol tayo ng oras dahil mainit na. So kasi pag nasikatan kasi mga farmers ng araw itong ampalaya ay lumalambot po siya kaya namitas na ako. Medyo tinanghali rin ako sa pagpunta dito, no. So ito na po mga farmers yung napitas ko. So isang sako at malapit na rin itong mapuno yung pangalawa. Ito po. So siguro estimated po ito nasa 50 kilos po. Ngayon ang napitas ko dito sa aking ampalayan na 250 kapuno. So ayan po mga farmers. So, at unti-unti na rin pong yumayabong at parami na rin po yung maliliit niyang bunga. So at talagang dumami rin po mga farmers yung dahon niyang nagyeyelo. So namomonitor ko rin to at hindi naman po siya umaakyat sa taas at napigilan din po siya sa pag-spray ko nung fungicide. Na yung unang spray ko po dito ay Kuside at yung pangalawa ay yung Score. So yung problema ko naman dito mga farmers ay hindi pa ako nakapag-spray ng insecticide. So parami po ng parami yung mga uod, yung uod po na tumutupi po sa kanyang dahon. So hirap din po kasi yan puksain. So kailangan yung magamit nating insecticide ay yung systemic. So yun nga lang, yung panahon dito mga ka-farmers ay umaga umiinit siya, pagkahapon ay naulan. So kasi yung pinakamaganda sana ng pag-spray dito ay tuwing hapon. Dahil doon po karamihan nagsisilabasan yung mga uod sa kanilang pinagtataguan. So yun lang, di ako makapag-spray dito dahil sa panahon na panay ang ulan tuwing hapon. So hindi naman ako makapag nakaw spray dahil halimbawa minsan sa umaga mag-i-spray ako, so maya maya naman uulan. Kaya napapansin ko po dito mga farmers, no, parami yung uod sa kanyang mga dahon. So sana gumanda muna yung panahon at makapag-spray ako dito. So minsan yung ginagawa ko dito, iniikot-ikot ko lang. So napapansin ko naman kaagad kasi mga farmers yung mga uod dahil halimbawa dito po yung uod sa ilalim ng dahon. So sa baba po niyan may mapapansin kang itim na bilog-bilog. So yan po ay yung ano nila, yung dumi nila, yung ipot nila. So talagang sigurado po yan may uod po sa taas niya. So kaya kinukuha ko lang at pinapatay. So yung iba talaga dito ay nangitlog na kaya mabilis silang dumami. So tulad po nito mga ka-farmers, oh, may mga kinainan. So ano na kasi matagal, ilang weeks na rin po kasi mga farmers na hindi ako nakapag-spray ng ano dito, ng insecticide. Simula po nag-harvest ako, so hindi na po ito nakatikim ng insecticide. So dito po kasi dumadami karamihan yung mga uod dahil nagsisimula na siyang dumami yung mga bulaklak at mga bunga dahil mabango po yung bulaklak niya mga ka-farmers, no. Yun ang hinahabol minsan ng mga insekto. Yan, parami na siya ng parami. Pag di kasi ito naagapan kaagad mga ka-farmers ay lalalato. Talagang dadami yung mga uod. So bali mamimitas lang ako dyan sa kabilang mga ka-farmers sa ayan yung natumba. Meron po kasi yung mga bunga yan dyan, sayang din pag di nakuha. So magiging class ano na siya, class B. So sayang din.
So last na kukunin ko yung bunga niya dyan. So sabay na rin po sa pagputol. So sa ngayon, inuna ko lang itong bagong mga ampalaya. So bali, update ko na lang po ulit kayo mamaya mga ka-farmers kung madala ko na po ito sa bahay at saka maklasify kung mga ilang kilo ba talaga yung lahat na napipitas ko dito sa pang-apat na harvest. So ito na po mga ka-farmers, naka-apat na bundle po ako dyan at yung isang bundle po dyan ay 11 kilos. So meron po kasing tingi-tingi dito, ito pa ay naglalaman ng 6 kilos at saka kalahati. At dito naman ay meron pong 3 kilos. So bali nag-total po lahat po mga ka-farmers yung napitas ko sa aking ampalaya ay 55 kilos. So nasa 52 kilos naman po yung Class A at saka 3 kilos naman po yung kanyang Class B. So hanggang dito na lang po mga ka-farmers. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.